niyo ang lahat para sa ating panalangin? Sa lahat ng mga Katoliko, pwede na kayo mag-sign of the cross. Ama namin Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Naway gabayan mo kami sa aming mga gawain. Amen. Magandang umaga mga bata. Kumusta kayo mga bata? Kay gandang pakinggan kung kayo ay nasa mabuting kalagayan lamang. Isang A nga mga bata. A! Ang galing! Ngayon mga bata, bago kayo uupo, ay siyang pulugin niyo muna ang mga basura na nasa ilalim ng inyong upuan at saka na kayo uupo. Ngayon, tatawagin ko ang ating detective secretary. Pwede mo bang ilahad sa ating klase kung sino ang liban sa ating klase? Okay, walang liban. Dahil walang liban sa klase, bigyan natin ng 5 bagsak ang ating mga sarili. Okay, ngayon mga bata, ay papangkatin ko kayo sa 5 pangkat. Ngunit bago yan, hanapin niyo muna ang nilagay ko na code sa inyong mga upuan. At kapag kayo ay natapos, ay siyang tatahinig na kayo. Nahanap nila ba mga bata ang code? Ang galing! Ang bilis nila namang nahanap ang code. Okay, para sa ating code, D1, ito ay sumisimbolo sa unang pangkat na kung sa ating investigador na siya uupo dito sa ating pangalawa at unang hanay. Sa pangalawa naman mga bata, ang code na R2. So ang code na R2 ay siyang ikalawang pangkat na kung saan ito ay tag-team taga siyasat. So dito kayo uupo sa dalawa din na hanay. At ang pangatlong pangkat naman mga bata ay siyang G3 na code na kung saan dito kayo uupo sa unang hanay at ikalawang hanay na kung saan kayo ay ang team taga-masid. At ang ikaapat naman na pangkat ay siyang B4 na kung saan sila ay uupo dito sa ikalawang hanay naman na kung saan kayo ay team tik-tik. At ang panglimang pangkat naman ay siyang anino ng mga detective na kung saan ang code niyo ay K5 at sa likurang bahagi kayo uupo. Naiintindihan niyo ba mga bata? Ang galing! Isang bagsak na kung naiintindihan niyo nga. Okay, ngayon, bibilang lamang ako ng 5 at pwede na kayo uupo sa inyong mga hanay na uupuan at saka mag-perform kayo ng bilog. 1, 2, 3, 4, 5. Okay! Ang galing nyo naman mga bata, nakabuo na kayo ng bilog. Ngayon mga bata, ano ang inyong nakikita sa ating chart na ito? Yes, Jaya? Tama, meron itong 5 heart. Ano pa? Yes, Bonnie? Tama, meron tayong badge dito. Sa inyong nakikita mga bata, ito ay tinatawag na detect to heart. Na kung saan meron tayong 2 badge. Ito ay ang badge na ganito at ang isang badge naman ay may pula sa horizontal niya. Ang batch na ito mga bata ay nagkakalaga ng 10 puntos. Makakakuha kayo ng 10 puntos kapag lahat ng mga tanong ay nasagutan ninyo ng tama at kung sinusunod ninyo lahat ang direksyon at patakaran sa klase. Makakakuha rin kayo ng ganito na batch kapag ang sagot ninyo ay malapit lamang sa tamang sagot at hindi lahat ng mga panungko o direksyon at panungkunan ay inyong sinusunod. Naiintindihan niyo ba mga bata? Okay, ang galing naman dahil naiintindihan ninyo. Ngayon mga bata, upang mas makakuha kayo ng karagdagang mga puntos sa inyong misyon, ay kailangan niyo munang alalahanin ang ating panungkunan na kailangan ninyo sundin sa inyong paglalakbay o paghahanap ng
solve ng inyong case. So, ang una ay panatilihin ang kaayusan sa paligid at gamit. Kapag kayo ay nasa inyong misyon sa pagsagot at sa paggawa ng gawain, ay kailangan ninyo ayusin ang mga gamit na nasa inyong paligid. Pangalawa naman ay unawain sundin ang instruksyon ng guro. Kung ano ang direksyon o panuto ng guro, ay kailangan ninyo itong sundin upang makapunta talaga kayo sa inyong paroroonan ng mga checkpoint at masagutan ninyo ng tama ang inyong mga gawain. Pangatlo naman ay laging magalang sa guro at kaklase. Sa ating mga gawain, mga bata, sa inyong pagiging detective, ay kailangan ninyo na maging magalang hindi lamang sa guro kapag siya ay nagsasalita sa harapan, kundi sa inyo din mga kaklase na sila ay nagbibigay ng kanilang opinion o sagot. At ang pang-apat naman mga bata ay isa sa buhay pakikipagtulungan sa kaklase. Upang ma-case solve ninyo ang bawat checkpoint at makuha ninyo ang inyong mission, ay kailangan kayong magtulungan sa inyong pangkat upang makakuha kayo ng tamang sagot. At panghuli naman ay sumali, aktibong makikilahok sa talakayan at gawain. So, bawat pangkat ay kailangan maging aktibo kayo sa paggawa ng mga gawain at magbigay kayo ng inyong mga ideya. Naiintindihan niyo ba ang ating patutunan mga bata? Ang galing! Magbigay na kayo ng 3 bagsak na walang gitna mga bata. Ang galing! So ngayon mga bata ay sa inyong nakaraang paghahanap ng impormasyon na uunawaan niyo ba ito? Okay, ang galing. So ano nga ba ang ating nakaraang tinalakay o ang paghahanap natin ng impormasyon mga bata? Ngayon mga bata, handa na ba kayo para sa ating gawain sa checkpoint 1? Ito ay nagsisilbing clues o detective debriefing upang alam ninyo kung saan kayo pupunta sa inyong mission. Handa na ba kayo mga detectives? Isang bagsak nga o palakpak nga? Okay, ang galing. Bakit may nag-iingay dyan sa likuran? Gusto ko makinig kayo sa aking mga panuto. Ang bawat pangkat na mag-iingay o hindi nakikinig o nagagamit ng telepono ay kukunan ko ang inyong puntos. Naiintindihan niyo ba mga detectives? Okay. So ngayon ay dadako na tayo sa ating gawain na kung saan ang bawat pangkat ay magkakaroon ng gawain na magbibigay ako ng code sa bawat alpabeto na kung saan ang A, 1, numero 1 siya, ang B, katumbas ng numero 2, at ang C naman ay 3, at ang D ay 4, E naman ay 5, F ay 6, hanggang sa Z na 26. So, mechanics sa ating gawain na ito mga bata ay bawat team ay sasagutan ang bawat bilang sa pamamagitan ng pagtutumbas nito sa tamang letra ng alpabeto. Mayroon lamang 30 segundo upang mabuo ang tamang salita. Pagkatapos ng oras, itataas ang napiling kinatawan ng bawat team at magbabahagi ng kanilang sagot. So, ang bawat team ay mayroon kayong kukuha kayo ng isang papel na kung saan doon nyo isusulat ang inyong sagot sa ating gawain na ito. So, ito ang ating gawain. Okay, mga detectives. Para sa ating unang bilang, ay ito ang inyong sasagutan. At ang 30 segundo ay nagsisimula na. Okay, tapos na ang 3 segundo. So, ang tamang sagot dito sa una ay
bawat sagot. Ito ay urbana. Sa pangalawa naman, okay, nagsisimula na ang inyong sa 30 segundo. Okay, tama. Ano ang sagot? Ano nga ang sagot? Britney? Tama. Feliza ang sagot. Ang pangkat nakakuha ng tamang sagot ay ang unang pangkat, pangalawa, ikatlo, at ikalima. So, ang ikaapat na pangkat ay hindi nakakuha ng tamang sagot. Sa pangatlo naman, okay? Para sa pangatlo, ano nga ba ang tamang sagot nito? Okay, time na. Tama. Ang tamang sagot ay asal. Okay, ang pangkat na hindi nakakuha ng tamang sagot ay pangatlong pangkat lamang. So, meron na wrong na isa-isa ang pangatlong pangkat or team at ang ikalimang team. So, sa pang-apat naman na ating gawain. Okay? Tama. Ang tamang sagot ng bawat pangkat ay tama, bukod. Okay, sa panghuling katanungan. Okay, tapos na ang ating minuto. So, ang tamang sagot ay Kastila. Magaling mga bata. Lahat ng pangkat ay nakakakuha ng tamang sagot. So, ang unang pangkat ay nakakakuha sila ng 5 na badge. Okay. Nakakakuha sila ng 5 na badge. At ang pangalawa naman ay nakakakuha din ng 5 na badge. At ang pangatlo naman ay 5 din na badge. Okay, ang galing-galing nyo naman mga bata. Ay, 4 na pala sa pangatlo. At ang ano naman ay nakuha na sila ng 3 din na batch para sa pangkat 5. Lahat ng pangkat ay nakakakuha. Ay, balik sa 3 pangkat ang makakakuha ng tamang sagot at 2 naman ang may mali. Kaya bibigyan ko ang 3 pangkat na isang badge at ang pangalawang pangkat naman ang pang-apat. At ang nakakuha ng isang mali ay ang pangkat 5 at pangkat ay team. Nabalik sa inyo, kaya pangkat na ako. Magaling mga bata, 3 pangkat ang makakakuha ng 10 puntos at 2 pangkat naman ang makakakuha ng 5 puntos. Ang unang team, pangalawang team, at pang-apat na team. At ang makakakuha ng 5 puntos ay ang team
pangatlo at ang ikalimang team. So, ang team Tagamasid at anino ng mga detectives ang makakakuha ng 5 puntos. Ngayon mga bata, base sa ating ginawang misyon sa unang checkpoint o sa ating detective debriefing. So, nasisiyahan ba kayo sa ating ginawang mga bata? Nasisiyahan ba kayo mga bata? Okay, ang galing! Nasisiyahan kayo. Sa tingin ninyo mga bata, ano kaya ang napansin ninyo sa mga salita? Okay, yes. Yes. Katliya, Urbana. Okay, ang galing. Ano naman ang kahalagahan nito? Sige nga, racial issue. Tama, ang halaga ito sa ating aralin ngayong araw. Sa tingin ninyo mga bata, ano kaya ang ating aralin sa araw na ito? Para sa unang pangkat, okay, influensya ng mga Kastila. Sa pangalawa naman, okay, Urbana at Felisa. Sa pangatlo naman, Urbana at Felisa. Sa pang-apat naman, influensya ng mga Kastila. Sa ikalimang team naman, tama, influensya ng mga Kastila, Urbana at Felisa. Dahil lahat ng pangkat ay nagtilahok ay bibigyan ko kayo ng patch na 5 points bawat team. Ang galing-galing nyo naman mga detective. So ngayon, nandun na ba kayo para sa ating aralin mga detective? Okay, so ang ating aralin ay napapatungkol ito sa influensya ng kukunin mo na ito. Napapatungkol ito sa influensya ng mga Kastila. Okay, ang ating aralin mga bata o mga detectives ay influensya ng Kastila sa Urbana at Felisa. Upang may gabay tayo sa ating aralin o sa ating misyon, ay kailangan muna natin alalahanin o basahin ang ating paano ang ating layunin sa ating aralin. So una, natutukoy ng mga mag-aaral ang impluwensya ng mga Kastila sa akdang Urbana at Felisa. At ang pangalawa naman, nakapagsasalula ang mga mag-aaral ng isang sitwasyon na nagpapakita ng impluwensya ng Kastila at lahat ng pangkat pag-ibasa na ipapakita ng mga mag-aaral ang mga pagpapahalaga sa mabuting aral na makikita sa Urbana at Felisa. So ito ang kailangan natin na ma-achieve mga bata pagkatapos ng ating mission mga detectives. So ngayon ay dadako na tayo sa ating aralin. Ngayon mga bata, dadako tayo sa ating ikalawang point. Dito, malalaman natin ang tungkol sa Urbana at Felisa at kung paano at kung ano-ano ang impluwensya ng mga Kastila sa atin. Urbana at Felisa. Ang Urbana at Felisa ay nobela ni Padre Modesto de Castro. Sino nga ba ang nagsulat ng Urbana at Felisa? Si Padre Modesto de Castro. Sina Urbana at Felisa at Honesto ay magkakapatid na lumaki sa isang lalawigan. Nang sila ay magsilaki, si Urbana ay nagtungo sa Maynila, habang sina Felisa at Honesto ay nanatili sa lalawigan. Sina Urbana at Felisa ay laging nagsusulatan at sa kanilang mga liham ay nagtuturo sila ng mga mahalagang aral tulad ng pakikipagkapwa-tao, tungkulin sa tao sa Diyos, pag-ibig, kalinisan ng kalooban, at mga aral ng mga magulang sa anak. Urbana at Felisa. So ito ang bukod. Pinayuhan ni Padre Modesto si Urbana tungkol sa kahalagahan ng kalinisan
Felisa ng isang dalaga. At binanggit ni Felisa ang kahinhinan at kabaitan ni Urbana na dapat tularan. Likas kay Urbana ang mabuting asal, kaya't kahit wala na siya sa lalawigan, ay pinupuri pa rin ng kanyang mga guro. Tinalakay din nila ang pupuri ng mga magulang sa pagturo ng mabuting asal at karunungan sa Diyos. Pati na rin ang tamang pagtanggap sa panunungkulan sa bayan ng mga anak na dapat ay para sa kabutihan ng nakararami at may katapatan. Sa huli, pinayuhan Urbana si Felisa na umayon sa kalooban ng Diyos sa pagkamatay ng kanilang ama, sapagkat ang kapalaran ng tao ay nakatakda na at dapat ipagdasal ang kaluluwa ng yumaon. Ito ang mga impluensya ng Kastila sa Urbana at Felisa. So, ang una ay ang estilo ng pagsulat. Ang nobela ay isinulat sa anyo, epistolario o palitan ng liham na pinakilala ng mga Kastila sa Pilipinas. Ang pangalawa na impluensya ng Kastila sa Urbana at Felisa ay tungkol sa kagandahang asal at etiketa. Ipinapakita ang tamang asal sa lipunan, pamamasyal, piging, at pamamanihikan na hamon sa kultura Kastila. At ang pangatlong impluensya naman ay tungkol sa relihiyon at pananampalataya. Malakas ang impluensya ng Katolisismo sa mga payo at gabay, lalo na tungkol sa pag-aasawa at pamilya. Ang pangatlong impluensya ng Kastila sa Urbana at Felisa ay ang pagsusulat at wika. May dalawang bersyon ng nobela, lumang Filipino at modernong Filipino. Ngunit nananatili ang Kastilang impluensya sa nila naman. Mga bata o mga detectives, dadako tayo sa pangatlong checkpoint natin. Dito, sagutin ang bawat tanong ng tama at malinaw sa padlang. Bawat tanong ay bawat tamang sagot ay katumbas na 10 puntos. At kung malapit lamang ang sagot, makakakuha ng 5 puntos. Ang kabuuang puntos na bawat tukat ay maidaragdag sa inyong detector card o talaan na gantimpala. Mga detectives, ito ang mga katanungan. Para sa unang pangkat na detectives, sino ang nakakatandang kapatid? Tama, ang nakakatandang kapatid ay si Urbana. Para naman sa pangalawang pangkat, sino ang nakakabatang kapatid? Tama, ang nakakabatang kapatid ay si Felisa. Para naman sa ikatlong pangkat na detectives, saan nag-aaral si Urbana? Tama, sa Maynila. At para naman sa ika-apat na pangkat, ano ang pangunahing paksa ng liham ni Urbana at Felisa? Tama, ang pangunahing paksa ng liham ni Urbana at Felisa ay ang pagsusulatan ng dalawang bini-bini. Para naman sa ikatlong pangkat, paano ipinapakita ang nobela sa impluensya ng Kastila? So doon ipinapakita ang impluensya ng Kastila sa nobela sa pamamagitan ng pagsusulatan ng dalawang bini-bini. At para naman sa ika-anim na tanong, para naman sa ikalimang pangkat naman na detectives, paano ipinapakita sa nobela ang impluensya ng Kastila? Tama. So doon, pinapakita ang impluensya ng Kastila sa ating edukasyon, sa pag-ibig, sa ating pananampalataya at iba pa. Para naman sa ika-anim na tanong, anong grupo ang gusto sumagot dito? Unang pangkat na detectives, bakit mahalaga ang mga aral at payo na ibinabahagi sa Urbana at Felisa?
Okay, magaling at dahil dyan, tama ang bawat grupo, bibigyan mo ng 10 puntos. Para sa unang makatay, sila ang nagsagot sa ika-anim, bibigyan sila ng 5 puntos. 10 puntos para sa pangalawa, pangatlo, pang-apat, at ang pang-lima na grupo. Tingnan niyo ba ang ating tinalakay ngayon patungkol sa Urbana at Pilisa at kung ano ang influensya ng mga Kastilas ito? Okay, magaling ngayon. Nadako tayo sa ating ika-apat na checkpoint. Dito ay magsasadula ang bawat grupo. Paano nga ba ito gagawin? Una, bawat pangkat ay bibigyan ng 3 minuto upang ihanda ang kanilang scene. Pangalawa, i-acto nila ang ibinigay na scene sa harap ng klase sa loob lamang ng 2 minuto. At ang pangatlo, magsasalita ang bawat detectives. Pwede silang gumamit ng kilos, ekspresyon, o props. At sa susunod ay pagkatapos ng pagtatanghal, isang miyembro mula sa bawat pangkat ay magpapaliwanag kung anong aspeto ng influensya ng Kastila ang ipinapakita nila. 5 pangkat sa kanilang senaryo. So, ang mga senaryo ay nakasulat dito sa papel. So, bawat grupo ay magkakaroon nito at ang bawat grupo ay may iba't ibang senaryo. Nandito rin ang rubrics na nakalagay. Kung meron din tayong rubrics na ilalagay teacher dito sa ating PPT. So, para sa unang pangkat, pangalawa, pangatlo, pang-apat, at sa pang-5 na pangkat. Ang inyong 3 minuto ay sisimula na. Mga bata, dapat niyong aalamanin ng ating mga hayop tatakaran sa klase. Okay, mga bata, ang inyong mayroon na lamang kayong 3 minuto. Okay, madali. Lahat ay may operasyon. Ito ang ating pamatayan sa pagsasadula. Ito ang criteria. Pagkamalinghain, presentasyon, operasyon. Okay, mga bata, tapos na inyong 3 minuto. Kunin ko muna ang inyong rubrics. Pagkatapos nito ay magsasadula na ang bawat grupo. Ang unang magsasadula ay ang unang pangkat. Kayo ang unang magsasadula. Magaling kayo. Para sa pangalawang pangkat naman, magaling, bigyan sila ng palakpak. Meron lamang kayong 2 minuto para magsadula mga bata, ha? Sa pangatong pangkat naman, magaling, bigyan sila ng palakpak. At ang pang-5, magsadula na kayo. Magaling. Magaling mga bata. Ngayon ay dadako tayo sa ating ika-5 checkpoint. At bago yan, bibigyan ko muna ng puntos ang bawat pangkat. Dadako tayo sa ating susunod na checkpoint. Dito ay malalaman natin kung may natutunan ba kayo sa ating paksa ngayong araw. Ito ang ating mga gabay na tanong para sa unang pangkat o detectives. Ano ang natutunan ninyo sa bawat checkpoint mula sa una hanggang sa ika-4? Magaling, ang natutunan daw ng unang pangkat ay tungkol sa impluensya ng Kastila at binasa nila ang buoy tungkol sa buhay ni Urbana at Pilisa. Para naman sa ika-2 pangkat na detectives, ano ang paksa na tinalakay natin sa aralin? Magaling, ang paksa na ating tinalakay ay tungkol sa impluensya ng Kastila ni Urbana at Pilisa. Sa atin sa mga tong gabay na katanungan naman, para sa ika-3 pangkat, ano ang nobelang Urbana at Pilisa?
Magaling. Ito ay patungkol sa pagpapalitan ng sulat ng dalawang bini-bini. Sa ika-4 naman ng katanungan, ano-ano ang mga impluwensya ng Kastila na makikita sa nobela? Tama, ang mga impluwensya na makikita sa nobela ay una, ang estilo ng sulat. Ang pangalawa ay kagandahang asal at etiketa. Ang pangatlo ay relihiyon at pananampalataya. Ang ika-4 naman ay edukasyon at karunungan. Ang panglima, pamumuhay at kaugalian. At ang panghuli ay pagsusulat ng wika. Para naman sa ika-5 pangkat o detectives, bakit mahalaga ang mga impluwensya ng Kastila sa ating kultura at pamumuhay bilang Pilipino? Okay, tama. Mahalaga ito dahil sa pang-araw-araw natin na buhay, ginagamit natin ito. Ginagamit natin ang impluwensya ng Kastila sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So, para naging kultura na din natin ng mga Pilipino ang kanilang impluwensya. At sa pang-anim naman, si teacher na ang sasagot, paano natin magpapahalagahan at maipapakita ang aral mula sa impluwensya ng Kastila sa kasalukuyan. So, sa pamamagitan na gagamit natin dito sa ating pang-araw-araw na buhay. So, halimbawa na lang kanina, si teacher Dagahit ay bago niya simulan ng ating klase ay ano ginawa nyo? Pray or sa ating pananampalataya. Okay, dadako tayo na naman tayo sa ating susunod. Ngayon, bibilangin natin ang puntos ng bawat pangkat sa ating detect card. Bago tayo dadako sa ating evaluation ngayong araw. Sa unang pangkat, sabay-sabay natin bilangin. 10, 20, 30, 40, 5 plus 20, magkano? 60, 5. Magaling ang unang pangkat ay nakakuha na 60, 5. Para naman sa pangalawang pangkat, bibilangin natin ng sabay-sabay. 10, 20, 30, 5 plus 20. Ilan lahat? 50, 5. Para naman sa ikatlong pangkat, sabay-sabay natin bilangin. 10, 20, 25, 30 plus 20 points, 50 points. Magaling. Ngayon ay sa ika-4 na pangkat, 10, 20, 30, 5. O, bibig up plus 20 points. May pasensya kasi medyo mainit ang panahon ngayon. Plus 20 points ay may 55 points ang ika-4 na pangkat. Ngayon, sa ika-5 pangkat, 10, 20, 25, 30 plus 20 points ay may 50 points ang ika-5 pangkat. So, ang unang pangkat ay may pinakamalaking points na nagkakalaga ng 65 points. Sila ang makakakuha na ating trophy. Magaling. At dahil dyan, bibigyan nyo ng palakpak inyong sarili. Alam nyo ba kung ano ang amazing club? Okay, una ako ang gagawa pagkatapos kayo. Ganito ang amazing club. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zing, zing, zing. Amazing. At ngayon, kayo naman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zing, zing, zing. Amazing. Magaling mga bata. Ngayon ay dadako tayo sa ating evaluasyon. Kumuha kayo na sa 4 na papel. Okay, ito ang panuto para sa ating evaluasyon mga bata. Basahin na mabuti ang mga tanong sa bawat bilang at piliin ang tamang sagot. At isulat ang titik na tamang sagot. So, meron tayo mga question and answer dito, mga tanong at
lesson. So, sa una, sino ang may akda ng Urbana at Felisa? Okay, bibigyan lamang kayo ni teacher ng 1 minuto para sumagot. Huwag kayong maingay mga bata, bawal mangopya. Ang inyong oras ay tapos na. So, pakibigay na lang sa harapan ng inyong mga papel. So, magbibilang ako ng limahan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Ngayon, kunin ninyo ang inyong kwaderno at kokopyahin ninyo ang inyong asignatura. So, ito ang ating takdang aralin. Isulat ang 3 aral na natutunan mo sa Urbana at Felisa. So, ipapasa nyo ito bukas. Okay? Lahat ng detectives, pakitayo lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen.